Hi guys! Welcome back again to my channel at for today's video ay i-share ko sa inyo yung 30 na olas na legit nang haharas, nagpo-post ng picture nyo online. At grabe, kung makapangbanta, sinasama pati pamilya. Kahit wala pa man din yung due date. So kung kayo na-experience nyo na yung mga ganitong pangyayari ay i-comment nyo naman dyan sa may comment section yung mga hindi ko pa mababanggit na olas. At kung ano yung ginawa sa inyo para maging aware na din yung mga ibang magtatry. So kung interesado kang malaman kung ano pa yung mga olas na to, baka makita nyo online. So panoorin nyo yung video na to hanggang dulo para hindi na kayo mapahamak at mag-try sa mga to. Pero bago ang lahat nga ay isubscribe mo na yan kung hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa channel ko at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At sumali ka na din sa may GCash giveaway ko worth of 1,000 pesos, 5 ang mananalo ng 200 pesos at 10 ang mananalo ng 50 pesos. Lahat yan sa GCash ko ibibigay sa inyo. At super excited akong ipag-giveaway sa inyo itong cellphone na to dahil ako ay 50,000 subscribers na. Siguro pagka na-upload ko to or malapit na. So kung paano sumali ay punta lang kayo dito sa may Facebook page ko para malaman nyo yung mechanic. So lahat ay pwedeng sumali. Yan, excited na ako kung sino yung mananalo. At kung ngayong araw ka na nga nangangailangan ng mauutangan online na may 0% interest sa unang loan nyo, ay may nilagay akong links dyan sa description box sa baba. At sa may comment section, pwede kayo dyan mag-try. Pero bago kayo mag-accept ng loan nyo, basahin nyo muna yung loan details. So ayun na, simulan na natin. Meron nga pala akong unang nai-upload about dito nga sa may legit na mga nanghaharas. So yan yung part 1. Eto ngayon yung part 2. So ayan, pwede nyo panoorin to kung di nyo pa napapanood. Para alam nyo din kung nakikita nyo na yung mga ads online ng mga to. So, ayun, huwag nyo nang itry. So, eto nga ang mga isi-share ko na to ay base din sa mga na-experience na ng mga nagko-comment dito sa may YouTube ko at dun sa may Facebook page at dun sa mga nagme-message sa akin, sa mga nag-PPM sa akin. So, ayan, binabasa ko yan. At ginawa ko tong video na to para maging aware na din yung iba na pagka nakita to ay wag na itry. Dahil ito nga yung mga ma-experience nila pagka sumubok sila sa mga ola na babanggitin ko. So unang-una na nga ay itong si Surety Cash. So yung isa na to iniimbestigahan na din ng SEC dahil sa may data privacy complaints at ito ay grabe ding mangharas. So yan, kung nakita nyo na to ay naku, wag nyo nang itry para hindi na sumakit yung ulo nyo. At pangalawa na dito ay si OK Peso. Ito ay nagte-text kahit wala sa may reference. Kahit wala pa yung due date mo, ayan, ite-text ka na ng ite-text ng kung ano-ano. Well, alam naman natin yung pinaka short term ay 7 days. Pero pagka itong ola na to, i-expect mo na 6 days pa lang ng loan mo ay tatagtaran ka na ng paniningil. At pati na nga yung wala sa may contact references na inilagay mo ay kukontakin nila. Kaya yun, lagi ko sa inyo sinasabi na pagka maglo-loan kayo, magtatry kayo na mag-loan online, siguraduhin nyo na yung laman lang ng phone book nyo ay 5 lang. Para if ever man na ma-breach nila, itong data privacy nga ay wala sila ibang makikita kundi yung reference lang din yung nando sa may phone book mo. So ayun, magkaroon man sila ng access, wala silang ibang harasan kundi yun lang, yung nasa references mo nga lang. Next naman ay si Pinoy Peso. Ito ay grabe din. Makapagbanta, talagang idinadamay pati yung pamilya mo. So yan, minabasa nga ako dito na nade-depress na siya dahil araw-araw ay tinetext siya na kung ano-ano. So ayun, meron akong ginawang video about dyan sa mga harassments na yan na scripted lang. So kung interesado kayong malaman kung ano pa yung nasa video na yan, about yan sa may dating agent na nangaharas na umalis sa trabaho niya, hindi na niya kinakaya yung konsensya. So ayan, panoorin nyo yung video na yan kung isa kayo sa mga naharas or kung ano-anong threats yung isinesend sa inyo. At pang-apat na nga ay si Peso Go. Ayan, naniningil kahit bayad na. Grabe naman to. Nagbibigay ng phone number ng office nila pero pagka kinontak naman ay walang sumasagot. Ayan, so ito ay nabasa ko online. Gusto kasing kausapin nung borrower yung ayan, parang boss nung lending company na yon. Tapos pag tinatawagan niya ay wala naman daw sumasagot. Ayan, para ma-raise din siguro yung issue about sa pagbabayad niya. Pero ayun, wala namang sumasagot. Next naman is si Peso Ready. Ayan, na-try nyo na ba to? Grabe din yung isa na to. Ayan, high interest. Grabe. 11K yung nilon tapos halos 5,000 yung madadagdag na interest sa isang buwan. Napakalaki na to. So kung kayo magtatry kayo dito ay wag nyo nang ituloy dahil talagang mababaon kayo sa interest.
At next ay si Madali Loan. Ayan, nagawan ko na din ng video to, ng review to. Kung hindi nyo pa napapanood, pwedeng panoorin nyo. Pero kung ako sa inyo ay wag na kayong magtatry dito kasi sa may 4,000 pesos na niloan mo ay 3,100 lang yung matatanggap mo. Tapos yung babayaran mo ay 4,600 plus. So ayun, napakalaki na ng nakaltas dito. Hindi mo na nakuha ng buo. Tapos babayaran mo pa yung kalaki ng interest. Plus ito ay short term lang din. At pang-pito na nga ay si Fast VIP. Ayan, dito grabe bastos yung agent kung ano-ano yung pinagsasasabi. Kung kayo naman naharas kayo ng sobra, ayan, i-screenshot nyo yan dahil meron nga akong ginawang step by step nga na process kung paano mag-report sa CIC, sa MAISEC, sa NBI. Ayan, pwedeng-pwede nyo yung magamit as pruweba na hinaharas nga kayo nitong OLA na to. Ayan, so pwede nyo panoorin yung video na yan para magkaroon nga kayo ng idea kung paano mag-report ng mga abosadong OLA. At next naman ay si OK Cash. Ayan, si OK Cash naman ay sobra din yung agent. Ayan, napakababastos. Ito ay nakita ko din online. Ayan, marami ding nagdidiwara dito dahil nga yung mga agent ay pinapakiusapan nila pero ayun, bastos daw talaga makipag-usap. Next ay si Light Credit. Nagawa ko na din ng video to. Grabe din yung interest nito. At haharasin ka na kahit wala pa yung due date mo. Bongga din tong si Light Credit. Grabe. Huwag na huwag kayong magtatry. At next naman ay si V+. Ayan. Etong isa na to, ginawa ko ng video. Ayan. Tulungan nyo akong i-report to. Kasi ayan, i-search nyo sila sa my YouTube. Tapos, ayun, paki-report. Dahil nangunguha sila ng video ko tapos nire-re-upload nila, ginagawa nilang ads. Hindi ko po ito ipinopromote. So, next ay si Fast Pera. Ayan, isa pang bastos yung agent na to at hindi mapakiusapan. Kahit nasabihin mong babayad ka ng extension ay hindi nila tatanggapin. Next ay si Fast Cash VIP. Ayan, ayaw kang pagbayaran ng extension din. Ayan, dapat daw sa due date mo, ikaw magbayad. Ito, patuloy kang ite-text, tatawagan hanggat hindi ka pa nakakapagbayad. So yun, expect nyo na yun. Pagka alam nyo sa sarili nyo na hindi pa kayo makakapagbayad sa due date nyo, i-expect nyo na yung sobrang daming tawag at kung ano-anong harassment na mga sasabihin nila. Well, scripted lahat ng mga yon para lang mapagbayad kayo. Pero kung kayo naman ay may pambayad na talaga, after 2 days or 3 days, pwedeng sabihin nyo sa kanila. Kasi nga ay magbabayad naman talaga kayo, pero malilate nga lang. Kung hindi nila yon maintindihan, then bahala na sila, deadmahin nyo na sila. Kausapin nyo na lang ulit sila pagka may pambayad na kayo. So ayun, wag nyo stressin yung sarili nyo dahil ayun na, kailangan na nga kayo ng pera tapos haharasin pa kayo. So lalo lang kayo madadown. Basta kausapin nyo sila, i-text nyo sila, i-open nyo yung app nila, or tawagin nyo sila pagka meron na kayong pambayad. Pagka wala pa, mag-off SIM muna kayo. Huwag nyo muna silang pansinin. So, ayun, i-off nyo din yung mga notifications nyo, yung mga unregistered numbers ay i-off nyo muna. Ayan, para hindi kayo matawagan. Next ay si V Peso. Isa pa to na bastos yung agent. Ayan, wag na wag kayong magtatry. Next ay si 24 hours peso or 24H peso. Ayan, 1.5 yung iniloan mo pero 850 lang yung matatanggap mo. Grabe to. Wag na wag din kayong magtatry dyan. Next ay si Pera for You. Ayan, grabe din yung harassments na matatanggap nyo dyan kahit wala pa yung due date nyo. Next naman ay si Pera Lending, Loan Moto, saka Eperrush. Ayan, magkakamukha to na nangaharas. So, ayan, mga busit din yung agents dito. Napakaraming numbers na ginagamit, pan-text at pantawag para lang ma-singil ka. Pero kung wala pa nga kayong pambayad, ay wala din namang magagawa yung mga yan, kundi tumawag at mag-text lang. Kagaya na sabi ko kanina, kausapin nyo sila pagka may pambayad kayo. Pagka may pambayad na kayo, I mean. So, ayun. Pero kung wala pa, off SIM muna or off notification. So, next naman is si U Peso. Ayan, mga matitindi din tong mangharas. Kung ano-ano din yung sasabihin na to. Ayan, sa may susunod na video ko ay compilation ako ng mga grabeng mga haras. Ayan, basahin natin isa-isa yon. So, kung gusto nyong ma-feature yung pangaharas sa inyo, ay i-comment nyo dyan sa comment section or i-PM nyo ko sa my Facebook page ko para ma-shoutout ko na din kayo. Ayan, i-screenshot nyo yung pangaharas sa inyo. Tapos, ayan, i-feature ko kayo sa my next video ko. Next ay si Lemon Loan, Peso Here, Peso Support. Ayan, matitindi din tong mangharas. Nabasa ko din to online na marami ding nagre-reklamo dito.
Next ay si Cash24. Ayan, nangaharas din yung isa na to, kagaya ni Credit Cash. Ito naman si Credit Cash ay may mga anak to na Ola. Ito, si talaga, no? Ayan, yung fan loan, peso wallet, Ace loan. Grabing mangharas, wala pa sa due date. So, ito ay nakuha ko sa may comment section dyan na nag-comment nga sa may upload ko. Ayan. Next ay si Valley Loan. Dito, 5K yung niloan mo. 2,000 na lang yung makukuha. Napakalaki ng kaltas, di ba? 3,000 yung natanggal. Grabe to. Ayan, sana hindi na lang sila nagpa-loan kung ganito lang din naman. Imbis na makatulong, pinapalubog pa nila or nilulubog nila itong mga to sa utang. So, next ay si Loan Links. Ayan, nagawa ko na din to ng video. Ayan, tad-tad ng calls and text, pati daw sa may Viber, grabe, pati sa Gmail. Wala pa sa due date, ay, ayan, tatadtarin ka na nila ng mga kung ano-anong pagsasasabi nila. Ayan, kung ano-ano yung mga sasabihin sa'yo para lang makapagbayad ka. Next ay si microloan. Ayan, hindi natanggap yung niloan pero naniningil. Ayan, na-experience nyo na din ba to? Kung sasabihin nila na ipadala sa'yo pero yung totoo ay hindi naman. Eto, merong mga nag-message sa akin at may mga nagko-comment din, nababasa ko. Pagka ganito, yung gawin nyo ay i-screenshot nyo kung GCash yung pinili nyo na disbursement channel, na dyan nyo dapat matatanggap pero wala namang na-receive, ay punta kayo sa may transaction details, i-screenshot nyo. So, dyan makikita kung meron ba sa inyong nag-send or wala naman. So, kung wala talaga, makikita nyo yan, i-screenshot nyo. Yan yung magiging pruweba nyo na wala talaga kayong natanggap. So, huwag kayo magbabayad pag hindi nyo natanggap. And last two ay si Marigold at saka si Pera Nyo. Ayan, dito ay 3,500 yung niloan pero 2,000 na lang yung matatanggap nyo tapos short term pa 7 days lang. So ayun, nakakaloka itong mga online lending application na to. Kung meron pa akong hindi nabanggit, ayan, comment nyo dyan sa comment section para maging aware din yung iba. So ayun, that's it for today's video. Sana ay makatulong ako sa inyo. Huwag nyo nang itry itong mga Ola na to para hindi na din sumakit yung ulo nyo. So yun lang, thank you for watching!